Okay, so magandang gabing muli mga kapatid sa pagtutuloy ng ating pong lesson sa ating comprehensive Bible study. Nandun pa rin po tayo sa booklet number 3 at ang pinag-aaralan natin is all about Jesus Christ. Natapos po natin yung character of the Lord bago tayo nag-pause last time. Pero sa gabing ito, ang pag-aaralan natin is about the name of the Lord or Jesus Christ's name. Sa Tagalog, ang pangalan ni Jesucristo. Sabi po sa introduction natin sa gabing ito, ang sabi doon, in biblical times, a person's name represented or embodied their whole person, including their nature, authority, and significance. This concept is in view in reference to the name of a person. So kung i-expound natin po yan mga kapatid as an introduction ng ating pong pag-aaral tonight, ang ibig sabihin niyan, noong mga panahon ng kasulatan o ng Biblia, ang pangalan ng isang tao ay kumakatawan sa kanyang buong pagkatao. So ibig sabihin, ang pangalan ng isang tao, no, especially in the Bible, ito ay kumakatawan, ito ang nagre-represent sa kanyang pagkatao. At maraming beses mga kapatid, yung pangalan na yan ay naaayon sa kanyang nature o yung nagsasaad ng kanyang katangian, ng kanyang otoridad o authority at yung kanyang kahalagahan or layunin. At ang opinion na ito or konsepto na ito ay may kinalaman sa pangalan ng isang tao. For example, when we talk about the name of the Lord, no? Kung pag-aaralan natin yung name of Jesus Christ, alam natin mga kapatid that when we talk about the name of the Lord, sa Hebrew o sa English, we talk about Jesus Christ, no? Jesus sa English, pero kung pag-aaralan natin sa Hebrew, yung Jesus is Yeshua or Joshua. Okay, so it is a combination of Yah and Hosea. Okay, so kaya Yeshua, no? Kaya ang pangalan ni Jesus sa Old Testament is Yeshua, no? Yung Yah is for Yahweh, and then yung Hosea means salvation. Kaya kung iduduktungin natin yung Yeshua, ibig sabihin, Yahweh saves. So, doon pa lang sa pangalan ni Lord sa Hebrew, makikita natin yung katotohanan na may kinalaman ito sa kanyang misyon, sa kanyang pagka-Diyos, that indeed He is the God of salvation, that Yahweh saves, that salvation belongs to God alone, no? At doon pa lang makikita natin yung katangian ni Jesus, yung kanyang authority at yung kahalagahan niya at ang kanyang layunin, makitang-kita natin yan sa kanyang pangalan, no? Bilang Jesus Christ. At yun namang Christ ay English ng Messiah. Okay, yung anointed one of God, yung tinatawag nating Christos sa Greek. So, doon pa lang sa pangalan ni Jesus, makikita natin at pag-aaralan natin yung mga subtopic nitong ating pong tema ng ating pag-aaral regarding Jesus Christ's name at meron tayong mga pag-aaralan dito na ipinakikita nito na ang pangalan ni Jesus ay equivalent sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagka-Diyos. Okay? So for example, in our lives, di ba, pag tinawag tayo sa pangalan natin, yung pangalan natin ang kumakatawan sa ating pagkatao. Yun din ang kumakatawan sa ating katangian, isn't it? Sa ating pong kahalagahan o layunin sa ating buhay. Kaya yung mga panahon na yon, the Old Testament writings, no, ang pagbibigay ng pangalan ay may kinalaman lagi sa katangian ng isang tao. Okay, so nagbibigay sila lagi ng pangalan na kumakatawan sa pagkatao o sa karakter ng isang tao. At higit sa lahat naman, kung mapapansin natin sa Old Testament writings, no, may kinalaman din patungkol sa ating Panginoon. Kagaya ng yung pangalan ni Jesus, no, it talks about God saves, no. So maraming beses na ang mga nilalang sa Old Testament writings, binibigyan sila ng pangalan na naayon sa patungkol sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, at yun yung kumakatawan sa sa kanilang pagkatao. So dito, unang-una makikita natin pagdating sa pangalan ni Jesus, yung Jesus Christ name. Ang sabi po sa ating pong manual, Christ o Jesus Christ name signifies Jesus Christ Himself. So ano sinasabi niyan mga kapatid? Na si Jesus at ang kanyang pangalan ay iisa.
equivalent siya, no? Pag sinabi nating Jesus, yun din siya. Okay, yung name ni Lord ay nagkumakatawan kung sino siya. Yun ang ibig sabihin ng Jesus Christ name signifies Jesus Christ himself. Ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoon ay nagsasaad o kumakatawan kung sino siya bilang si Hesus Kristo. Okay, so yun yung ibig sabihin niyan. So, ang sinasabi niyan, equivalent lagi yung kanyang pangalan kung sino si Jesus. Okay, so sabi po sa Romans, no? Bago tayo pumunta sa Romans chapter 10 verse 12 to 13. Makikita natin dito ang sumasampalataya. So, kung pabasahin natin yung John chapter 3 verse 18. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 18. Meron tayong mga additional verses na idadagdag dito sa ating pong manual, no? Bago tayo pumunta sa Romans 10:12 to 13. Ang sabi po sa John 3:18, kung meron kayong Bible, if you want to go to that, pero babasahin ko na lang sa inyo. Ang sabi po sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. At ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So dito, kung pag-aaralan natin yung John 3:18, no? May kinalaman yung pag sinabi nating sumasampalataya sa Panginoon. Ganon din naman, ang taong yon ay sumasampalataya din sa kanyang pangalan. Kaya ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. So ibig sabihin, kung ang isang tao sumampalataya siya kay Jesus, hindi siya dadaan sa kahatulan, no? Hindi siya hahatulan. Pero ang hindi sumasampalataya daw ay nahatulan na. Okay? Now, later on, ang sabi ni John, sapagkat hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, ibig sabihin pala, kapag ako'y sumampalataya kay Jesus, yun ay equivalent din nung ako'y sumampalataya sa pangalan niya, no? Bilang bugtong na anak ng Diyos. So, doon natin makikita yung equivalent yung kung sino si Jesus, equivalent yun sa kanyang pangalan. Kung sino si Jesus, yun din yung kanyang pangalan. Okay? So, ganun din ang makikita natin doon. Kung may kapangyarihan si Jesus, makapangyarihan din yung kanyang pangalan. Okay? Kaya nga, lagi tayong tumatawag sa pangalan ng Diyos, no? Sa pangalan ni Jesus. Kasi meron ding kapangyarihan ang pangalan. Kung makapangyarihan si Jesus, makapangyarihan din ang kanyang pangalan because Jesus Christ's name signifies Jesus Christ himself, no? Iisa 'yon. 'Yun ang ibig sabihin dito. Kaya kung sasampalataya kay Jesus, kung sasampalataya ang isang tao kay Jesus, ang ibig sabihin doon, siya rin ay sumasampalataya sa kanyang pangalan. Kaya kung hindi siya sasampalataya sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin noon, hindi rin siya sumasampalataya kay Jesus. At kapag ang isang tao ay hindi sumampalataya kay Jesus, siya'y nahatulan niya, nahatulan na raw. Ganon din naman kapag isang tao hindi sumasampalataya sa pangalan ni Jesus, ganon din naman na siya'y nahatulan na rin. Okay, so kasi equivalent si Christ o Jesus Christ, yung kanyang pangalan is equivalent to Jesus Christ himself. Okay, yung kanyang name ay equivalent sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagka-Diyos. Alam natin, Jesus Christ is both human and both divine. No? He is 100% God. He is also 100% human being. So, ang katagang sumasampalataya sa kanya at sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos ay iisa. Magkasing halintulad sila, no? Magkasing tulad sila. Iisa lang 'yon. Kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, iisa lang din yon, magkasintulad din yon kapag siya'y sumampalataya sa kanyang pangalan. Yun yung makikita natin sa John 3:18. Ito ay nagpapatunay, mga kapatid, at nagpapahayag na ang pangalan ni Yesu Kristo ay nagsasaad kung sino siya at sa kanyang pagkatao at pagka-Diyos. So yung name niya is equivalent of who He is. When it comes to Him as a human being, when it comes to Him as being God Himself. Because Jesus Christ is God in the flesh. Okay? Now, tingnan natin yung Romans chapter 10, 12 to 13. Dun sa manual ninyo, no? Sa screen. Sabi doon, for there is no distinction between the Jews and the Greek,
For the same Lord is Lord of all, who richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So dito natin makikita that those who call on him is equivalent to call on his name. So sinasabi dito na dito sa Romans 10, kung sino'y tumatawag sa kanya ay equivalent din sa sino man tumatawag sa kanyang pangalan. And they will be saved both. For those who call on him will be saved. For those who will call upon the name of the Lord will be saved also. Kasi equivalent yung name ni Lord kung sino siya. No? So doon natin makikita yon. So kung tatagalugin natin yung verse na yan, sabi po sa Romans 10:12-13, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at mga Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng kanyang sa kaniya'y nagsisitawag, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. So, ang sinasaad dito ni Paul, ang lahat ng tumatawag daw kay Jesus ay maliligtas. Ganon din naman, ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoon, sila rin ay maliligtas. So, inilalagay dito yung kahilintulad na iisa. No? Yung, it is the same thing. Yung katotohanan na ang pangalan ni Jesucristo ay magkasing kahulugan sa kanya na nilalarawan ng katagang nagsisitawag sa kanya at nagsitawag sa pangalan ng Panginoon. So yun nga yung sinasabi ko dito, no? That those who call upon the name of the Lord is also the same as those who call upon His name. When you call upon the Lord, you are also calling upon the name of the Lord. So sa ating pong buhay, no, when we call upon Jesus Christ, no, when we call upon Him is equivalent when we call upon the name of the Lord. Kaya yung tumatawag sa Kanya ay ganun din naman tumatawag, ganun din ang equivalent doon sa mga taong tumatawag sa Kanyang pangalan. Because the name of the Lord is equivalent to Him. No? It is equivalent to the Lord Jesus Christ. Okay, so doon natin makikita that those who call on Him will be saved. Ganon din naman, those who call upon the name of the Lord will also be saved. Okay, so there is salvation in the Lord, there is also salvation in the name of the Lord. So makikita natin yung ano no, yung pagkaisa noon, no? That those who call upon the name, sino man ang tumatawag sa kanya ay maliligtas, ganun din naman daw ang mga taong tatawag sa kanyang pangalan o sa pangalan ng Panginoon, sila ay maliligtas din. Because the name of the Lord is synonymous with Him. No? Ayun yung sinasabi dito, the fact that Jesus Christ's name is synonymous, iisa siya with Him, ay makikita natin sa equivalent yon, no? Yung praises call on Him is equal to call on the name of the Lord. Those who call upon the name of the Lord. Iisa lang siya. Okay? So another example. Okay, bago tayo pumunta doon sa second subtopic. Ang sabi po sa 2 Thessalonians 1:12, no, wala po yan sa ating pong manual, but I added here, kung gusto nyong butlatin yung itong Biblia, ang sabi po sa 2 Thessalonians 1:12, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Okay? So doon natin makikita upang ang pangalan daw ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa iyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. So anong sinasabi nito ni Paul dito sa 2 Thessalonians 1:12 na nagsasaad ng kahilintulad kung sino si Jesus, ganun din ang kanyang pangalan. Makikita dito ang koneksyon o kaugnayan sa pagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya. At may kaugnayan ng pangalan ng Panginoon sa Kanya bilang Hesukristo. Ang pangalan niya at si Hesukristo mismo ay magkahilintulad at iisa. Okay? So doon natin makikita no, na ang pangalan ng ating Panginoon, so ibig sabihin, di ba sa atin, tayo po ay tinawag upang luwalhatiin ang Panginoon. Di ba? But at the same time, it is equivalent when you are
glorifying the name of the Lord. Di ba? You glorify Jesus Christ, but also you are glorifying the name of the Lord. Equivalent yun, di ba? Maraming beses sa Bible, marami tayong nakikita that we are called to glorify the Lord, but also we glorify Him. Okay, so uh, gino-glorify natin si Jesus, at the same time gino-glorify din natin ang Panginoon. So doon natin makikita na may mga verses na ang sinasabi na ang utos is to glorify the Lord, but there are cases also na ang ginagamit that you are to glorify the name of the Lord. Okay, merong dinadagdag yung name of the Lord because the name of the Lord is significant or signifies Jesus Christ Himself. Equivalent siya, no? Kaya kung niluluwalhati natin ang Panginoon, ganun din naman niluluwalhati natin yung kanyang pangalan. We are glorifying Jesus Christ and we are glorifying the Lord, but also we are glorifying the name of Jesus Christ, no? Magkahilintulad siya, equivalent sila. Another example, John 2:23. Okay, ano sabi sa John 2 verse 23? Nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa, sa loob ng panahon ng kapistahan ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. So dito, nung pumasok si Jerusalem, ang ating Panginoon, no? Nung kapistahan na yon, marami daw ang sumampalataya, hindi lang sa Panginoon, kundi marami din ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Okay, so dito, makita naman natin yung sumampalataya sila sa Panginoon. At the same time, ganoon din naman, yung iba sumampalataya sa kanyang pangalan bilang si Jesucristo. So, nung sila'y sumampalataya sa Panginoon, yun ay makikita natin the same thing kapag sila'y sumampalataya sa kanyang pangalan. Because the name of the Lord is equivalent to Jesus Christ Himself. Okay, yun yung kanyang tumakatawan kung sino siya. Okay? So doon natin makita ang katagang nagsisimpalataya sa kanyang pangalan ay katumbas ng sumasampalataya sa kanya. So kung tayo sasampalataya sa kanya, ganun din naman, equivalent yon kung tayo sumasampalataya sa kanyang pangalan. Okay, equivalent yon, iisa lang yon. No, walang discrepancy doon. Kapag tayo sumasampalataya sa kanya, yun din naman para rin tayo sumasampalataya sa kanyang pangalan because ang pagsasampalataya natin sa Panginoon ay equivalent yon sa pagsasampalataya din natin sa kanyang pangalan. Kasi ang pangalan niya at si Jesucristo mismo ay magkahilintulad at iisa. Okay? So katumbas yun. Magkatumbas yung sumasampalataya sa kanya, katumbas yun ng sumasampalataya sa kanyang pangalan. O, iisa lang yon, no? Wala pong pagkakaiba yon. Okay? Another thing, Acts chapter 9 verse 14. Ano sinabi doon sa Acts chapter 9 verse 14? Ang sabi ito, at dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Okay? Tatandaan natin ito yung verses na tinawag si Ananias upang mag-minister kay Saul, no? Who is Paul later on. At dito nagsasalita si Ananias sa ating Panginoon, no? Na nagsasaad siya patungkol kay Saul kung paano noon na tinutugis niya yung mga Kristiyano at that time, no? Ito'y gagapusin niya, at ang mga taong ito ay yung mga taong tumatawag sa kanyang pangalan. So, equivalent yon, no? So dito natin makikita ang tumatawag sa Panginoon ay ganun din naman tumatawag sa kanyang pangalan. Okay? So, ang nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay naglalaad din ng pagtawag sa kanya bilang si Jesus, si Jesucristo. So ang talata na ito ay nagpapahayag ng katotohanan na ang pagtawag sa Panginoon ay pagbibigay din ng katapatan kay Jesucristo na karapat-dapat ng pagsamba. So tumawag ang Panginoon ay ang tumawag sa Panginoon ay nagsasaad ng paglapit sa kanya ng tulong bilang nag-iisang Diyos at dapat sambahin na nagbibigay tulong at kaligtasan. So, alam natin na Jesus Christ is worthy of praise. Jesus Christ is worthy to be honored.
Kung ganun naman si Jesus, that siya'y karapat-dapat na purihin at sambahin, ganun din naman ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay karapat-dapat din na tumanggap ng papuri at pasalamat because His name is equivalent to Himself. Okay? So, kung ano yung attributed kay Lord, yun din ang attributed sa kanyang pangalan. Kasi iisa yon. No, iisa lang yung name ni Lord at sino siya. No, kaya nga, wag tayo malito bakit sometimes sa Bible ang binabanggit name of the Lord kesa sa uh, kung sino siya. No? Instead na sabi, for example, bakit instead of worshiping Him but ang minsan ang makikita natin worshiping the name of the Lord or glorifying Him sometimes pero may mga instances naman that glorifying the name of the Lord, no? So yun, walang ano yun, walang pagkakaiba yun. Okay? Although nandun yung name of the Lord, referring to Him is because His name is equivalent to Him Himself. Okay? Walang pagkakaiba yun. So, pagdating sa pangalan ni Jesus, yung Jesus Christ name, yung kanyang pangalan, ito'y nagsasaad, nagsisignify kung sino siya. Okay, kaya equivalent kung ang pangalan niya kung sino siya at kung sino siya ay equivalent sa kanyang pangalan. So wala siyang pagkakaiba. Iisa lang po 'yon. Kaya doon sa mga maraming talata na yan, mga verses, doon natin pinakita na kung ano yung gagawin kay Jesus, yun din naman ay karapat dapat na gawin para sa kanyang pangalan. Kasi iisa lang 'yon. Okay, so I hope na maliwanag po sa atin yung unang subtopic. Okay, let's go to the second subtopic. Jesus Christ's name is correlated with His authority and power. Yung kanyang pangalan daw ay hindi lang nagsasaad kung sino siya, kundi yung kanyang pangalan din, yung pangalan ni Jesus, ay nagsasaad ng kanyang authority at ng kanyang kapangyarihan. So, ibig sabihin, kung sino si Jesus, kung siya ay makapangyarihan at meron siyang authority, ganun din naman yung kanyang pangalan. Kasi ang pangalan niya ay siya yun. At siya yun, pagdating na kung sino si Jesus, siya rin yung kanyang pangalan. At ang kanyang pangalan, siya rin yun. Okay, kung si Jesus, kung ang Panginoon ay may authority at may power, ganun din naman yung kanyang name. Meron din siyang authority and power. So there is power in the name of the Lord. If there is power in the Lord, there is also power in the name of the Lord. Okay, so if there is authority in the Lord, there is also authority in the name of the Lord. So magkahalintulad siya, iisa lang siya. Okay? So ibig sabihin niyan, ang pangalan ni Jesucristo ay may kaugnayan o sumasang-ayon sa kanyang autoridad at kapangyarihan. Kung merong authority si Jesus Christ at merong power si Lord, ganun din naman may authority ang kanyang pangalan at mayroon din kapangyarihan ang kanyang pangalan. Okay? Let's go to several example bago tayo pumunta sa Acts 3, 6, 7 to 6 at saka verse 16. So ang ibig sabihin niyan, pag sinabi nating ang pangalan ni Jesus ay may kaugnayan, may correlated sa kanyang autoridad at sa kanyang kapangyarihan, ang sinasabi niyan, ang mga talata na mga sumusunod na babasahin natin ay nagpapahayag ito ng katotohanan patungkol sa pangalan ni Kristo ay nag-uugnay sa kanyang autoridad at kapangyarihan bilang katangian ng kaligtasan na inuugnay na sino man sa sasampalataya sa kanya at ang kanyang pangalan. No? Kung si Jesus ay may autoridad at kapangyarihan, ganun din ang kanyang pangalan. Ito ay nagtataglay din ng autoridad at kapangyarihan. So doon natin makikita yung relevance, yung correlation ng name of the Lord of who He is. If Jesus Christ has authority and power, then ganun din yung kanyang pangalan. It has authority and power. Okay, let's go to Matthew 18:20. Ano sinabi sa Matthew 18:20? Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa, di ba? When 2 or 3 gather in His name, there is He in the midst of them. Diba? Yun yung sabi sa Matthew 18 na kapag nagtitipon-tipon daw ang dalawa o tatlo sa pangalan ni Jesus ay naroon sa gitna nila ang Panginoon. Okay. No. So dito makita natin bakit sinabi doon when 2 or 3 gather in the name of the Lord? No, bakit hindi na lang where 2 or 3 gather in the Lord?
Pero bakit doon? But in the name, binanggit pa yung pangalan, sa aking pangalan. Okay? Naroon ako sa gitna nila. So, ibig sabihin, makikita natin dito na yung the name of the Lord is the same thing as who He is. When two or three gather in the name of the Lord, it is the same thing when two or three gather in the Lord. Okay, di ba? Bakit hindi na lang sinabing when two or three gather in the Lord? Pero bakit sinabi doon when two or three gather in the name of the Lord? So, ibig sabihin, kahit sabihin natin when two or three gather in the Lord, is the same thing as when two or three gather in the name of the Lord. Parehas lang yon. Kasi yung kung sino siya ay walang pagkakaiba sa kanyang pangalan. Okay, kaya doon natin makita ang magtipon sa pangalan ni Jesucristo ay may kaugnayan sa pagtupad na nanaayon sa kanyang kalooban at autoridad bilang pagkilala kung sino ang Panginoon. Kung sino ba ang Panginoon? Ganon din yung kanyang pangalan. Okay, kung si Jesus ay may autoridad at may kapangyarihan, ganon din pagdating sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay may autoridad at mayroon ding kapangyarihan. Okay? So, we come to see that sa Acts chapter 4 verse 30. No, ano sinabi sa Acts chapter 4:30? Samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. So ang mga tagapagsunod ng Panginoon ay nananalangin sila sa Diyos na siya ay gumawa ng kababalaghan sa pamamagitan ng autoridad at kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Okay, sa Acts chapter 4, ito yung mga panahon na si Peter and John pinagbawalan sila na magturo sa pangalan ni Jesus. 'Di ba? Kaya anong ginawa nila? When they came back, no? At ito'y sinabi niya sa kanilang mga other believers, ang ginawa nila, nanalangin sila sa Panginoon. At itong Acts 4:30, ito yung kanilang hinihiling sa Panginoon na sa pamamagitan ng Panginoon, gumawa siya ng mga kababalaghan sa pangalan ng banal na pangalan ni Jesucristo. Okay, so doon natin makikita na nung nanalangin itong mga mananampalataya na ito, nanalangin sila na gumawa ng kababalaghan ang Panginoon sa pamamagitan ng autoridad at kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan. So, pwede naman silang humingi ng kababalaghan kay Jesus na may authority at kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Pero we come to see here sa Acts 4:30 na sila'y humiling o sila'y nanalangin sa Diyos upang gumawa ng himala sa pamamagitan ng autoridad at ng kapangyarihan, hindi lamang ni Jesus, kundi sa pamamagitan ng autoridad at kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan. Okay, so doon natin makita yon, no? Laging makita natin yung the name of the Lord instead of the Lord lamang. Pwede naman silang humiling sa Diyos na gumawa ng himala sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan niya. But then, ang dalangin nitong mga mananampalataya na ito ay gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng banal na pangalan ni Jesus. Kasi nga, yung banal na pangalan ng Panginoon ay may kapangyarihan at may otoridad na equivalent din sa authority at power of the Lord. Okay? Because Jesus Christ has power and authority, ganun din naman yung kanyang pangalan, that it has power and also authority. Now, let's go to Acts 3, 6, 7. Dito sa ating pong verse, tsaka sa verse 16 ng chapter 3. Ang sabi diyan, but Peter said, doon sa crippled man, di ba? Doon sa crippled man, ang sabi niya, I have no silver or gold, but what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ. So dito, bakit sinabi niya, no? Na bakit binanggit pa yung name, no? But hindi na lang sinabi doon that doon natin makita that in the name of Jesus Christ, sabi niya, rise up and walk. And he took him by the right hand and raised him up. Immediately his feet and ankles were made strong. Okay, so sa Tagalog, ang sabi doon, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at gindo ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo, sabi niya. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret
lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig at pagkaday nagsilakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. Okay, so doon natin makikita na inutusan ni Peter itong crippled man to stand, no, to rise up and to walk in the name of Jesus Christ, no? So doon natin makikita na yung pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan at may authority upang itong crippled man na ito can rise up and that he can walk. Okay, so doon natin makikita na may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kung may kapangyarihan si Jesus, ganun din may kapangyarihan ang kanyang pangalan. Kaya ginamit dito yung pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. At nakita natin, yun nga yun nangyari, yung himala na tumayo itong crippled man na ito at naglakad siya, no? At iyon ay nangyari sa pamagitan ng authority at ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kasi kung sino siya, gayon din naman ang kanyang pangalan. Sa verse 16, sabi dito, no? Anong sinabi sa verse 16? Sabi doon, and in his name, by faith in his name, has made this man strong, whom you see and know, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in presence of you. Okay? So dito sinasabi dito ni Peter, yung faith in his name is equivalent to the faith in the Lord. That is through Jesus Christ. So kung may faith tayo sa Panginoon, ganun din naman we have faith in his name. Okay, kung meron pananalig sa Panginoon, ganun din naman pagdating na meron din tayong pananalig sa kanyang pangalan, because his name is equivalent to himself. Okay, to Jesus Christ himself. So kung merong kapangyarihan nga si Jesus, ganun din may kapangyarihan yung kanyang pangalan. Kung may authority si Lord, meron din authority yung kanyang pangalan. Okay, so doon natin makikita na ibinigay ni Pedro ang utos sa pangalan o sa authority ni Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay kumakatawan o isinasama sa kanyang autoridad at kapangyarihan, no? Sa kapangyarihan ni Jesucristo. So doon natin makikita na may kapangyarihan ang Panginoon at ganun din naman may kapangyarihan yung kanyang pangalan. Okay? So let's go to the third thing, yung subtopic natin. So hindi lamang na ang pangalan ng Panginoon ay nagsasaad kung sino siya. Kung sino siya, yung Jesus Christ's name signifies Jesus Christ himself. Hindi lang yung Jesus Christ's name is correlated. Ito'y nagsasaad din ng kanyang authority at ng kanyang power. Ganun din naman, sabi dito, Jesus Christ's name signifies him in his attainment of forgiveness of sin. Kung si Jesus ay nagpapatawad, kung ang Panginoon ay may kapangyarihan magpatawad, ganun din naman na may kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Okay, so doon natin makikita na naman yung pagkakaisa niya at yung kanyang pangalan pagdating sa kapatawaran ng pagkakasala. Okay? Ang Panginoon ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Ganun din naman, pagdating sa kanyang pangalan, makikita natin na may kapangyarihan din na magpatawad at ang pangalan ng Panginoon. Okay? So, sabi nga dito, no, makikita natin dito, yung mga talata na ito na pag-aaralan natin, no, ang pangalan ni Jesucristo ay nagsasaad sa kanyang kakayahan na magpatawad ng kasalanan. Hindi lang may kakayahan ng Panginoon na magpatawad, kundi dito pinakikita din na ang pangalan ni Jesucristo ay may kakayahan din magpatawad ng kasalanan. Na doon natin makita that in the name of the Lord there is forgiveness of sin. Hindi lang through the Lord there is forgiveness of sin, but in the name of the Lord also there is forgiveness of sin. Okay, sa Acts chapter 10 verse 43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran
sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So there is forgiveness in the name of the Lord, sabi doon sa Acts chapter 10:43. Diba? Ganun din naman, diba? Sabi po sa 1 John 2:12. Ano sinabi sa 1 John 2:12? Ang sabi doon, dito sa ating pong manual, sabi doon, I am writing to you, little children, that your sins had been forgiven because of His name. Pero bakit hindi sinabi doon that your sins had been forgiven because of the Lord? Okay. So tama yon. We have been forgiven because of the Lord. Pero tama rin naman dahil your sins had been forgiven because of His name. Because His name is equivalent to Himself. Okay, di ba? Doon natin makikita, no? Kahit sinabi dito sa 1 John 2:12, I am writing to you, little children. Kung ipaparaphrase ko, I am writing to you, little children, that your sins had been forgiven because of the Lord. Okay, tama yon. Pero ang sinulat dito ni John, I am writing to you, little children, that your sins have been forgiven because of His name. So, His name is equivalent to the Lord because that is His name. And that name is equivalent to Himself. So, maraming beses nag-i-interchange yan sa pagdating sa Bible, no? Na sometimes nire-refer lang si Lord, sometimes nire-refer sa kanyang pangalan. Kasi iisa lang din yon. Kasi kung sino siya, yun din yung kanyang pangalan at yung kanyang pangalan, yun din naman si Lord. Okay, kaya sometimes nag-i-interchange lang siya. No? Kaya wag tayong malito doon because His name is equivalent to Himself as well. Okay, kaya nga doon makikita natin yan, no? Na si Juan ay nagpapakita ng katotohanan ng mga salita kung papaano ang kasalanan ay may kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Hindi lang may kapatawaran sa Panginoon, kundi meron din kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Okay, doon natin makikita yon. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pangalan at sa pagpapahayag ng pangalan ni Jesus. So kapag ipinapahayag daw natin sa pamamagitan ng kanyang pangalan, no, makikita natin that sabi nga doon, no, that those who call upon the name of the Lord, no, makita natin doon na hindi lang may salvation but there is also forgiveness of sin. Okay? Let's go to Luke 24:46 to 47. Ano sinabi doon? At sinabi niya sa kanila, no, ito si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Sinabi ng Panginoon, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. So dito, nagsasabi si Lord sa kanyang mga disciples. Sinabi niya sa mga disciples, no, na ganun na yung pagkakasulat na ang Kristo ay maghihirap daw, no? 'Di ba? In the Old Testament sinulat na yung Mesiya o yung Kristo ay maghihirap. But then siya'y mamamatay. Pero naisulat din sa kasulatan na siya'y mabubuhay na muli sa ikatlong araw. No? So dito, nung siya'y namatay at yung Kristo na mabubuhay na muli magmula sa kamatayan, okay? Ito ay ipapangaral sa kanyang pangalan, no? Ang ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. So, dito natin makikita that there is also repentance and forgiveness in the name of the Lord. Hindi lang merong repentance and forgiveness in the Lord, but also ang sinasabi ni Luke, there is also repentance and forgiveness in the name of the Lord. Okay, hindi lang merong repentance and forgiveness in the Lord, but also there is also repentance and forgiveness in the name of the Lord. Sa lahat ng mga bansa, magbuhat daw sa Jerusalem. So makita natin ang mensahe ng repentance o pagbabalik loob o kapatawaran ng kasalanan ay ipinapahayag sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag to hindi lamang sa pamamagitan ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Dahil ang kanyang pangalan ay may otoridad kung paano nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, ganun din naman na meron ding kapatawaran at sabi nga natin pagbabalik loob sa pangalan ng ating Panginoon.
Okay? So 1 Corinthians 6:11, ano sinabi doon? At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahusgahan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So dito naman, makita natin ito'y nagpapatunay na ang mga sumusunod bilang nahuhugasan. Di ba sabi doon, nung tayo daw ay tumanggap sa Panginoon, no? Nung tumanggap tayo sa Panginoon, di ba? Tayo nahugasan, ginawa tayong banal, pinawalang sala daw tayo. Yun yung sinasabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 6:11. Okay? So, dahil sa Panginoon, tayo ay ginawang banal, hinugasan tayo, ginawa tayong banal, at tayo pinawalang sala. Pero kung mapapansin ninyo sa 1 Corinthians 6, hindi yun ang sinabi ni Lord. Sinasabi ni Paul na na tayo daw ay hindi nahatulan, no? Tayo nahugasan, tayo'y naging banal, no? At tayo daw ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo at sa Espiritu Santo na ating Diyos. So ibig sabihin dito, hindi lang mga kapatid na tayo po ay ginawang banal, hindi lang pinawalang sala tayo sa Panginoon, no? Kundi ganun din naman sa pangalan ni Jesus, tayo po ay ginawang banal niya at tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang pangalan. No? So doon natin makita na may kapangyarihan yung kanyang pangalan. No? Ito'y nagdudulot sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo ay mahugasan sa ating karumihan at tayo po ay maging banal sa kanyang presensya at tayo po ay pinawalang sala, hindi lamang ng Panginoon, kundi tayo pinawalang sala ng kanyang banal na sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo. So doon natin makikita na ito'y nagdudulot din ng kapatawaran sa kasalanan. Okay? Now let's go to the next one. Jesus Christ's name signifies Him in His attainment of salvation and eternal life. If there is salvation and eternal life in the Lord, there is also salvation and eternal life in the name of the Lord. Kasi iisa lang yon. The Lord and His name are all equivalent. It is the same thing. Okay, so iisa lang siya. So, makikita natin dito na ang pangalan ni Jesucristo ay nagsasahad ng kanyang kakayahan, makapagligtas o magdulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung si Lord ay may kakayahan upang magligtas at magbigay ng buhay na walang hanggan, ganun din naman yung kanyang pangalan. Ito'y nagsasaad din na may kapangyarihan ng kanyang pangalan upang makapagligtas at magdulot hindi lamang ng kaligtasan kundi magdulot din ng buhay na walang hanggan. So merong ganun din pagdating ang pangalan ng Panginoon. So doon natin makikita no na dito sa mga talata na ito na doon sa mga nauna nating tinalakay kanina, makikita natin yung pangalan ni Jesucristo ay maaring ito'y nagsasaad lagi sa kanyang pagkatao bilang Diyos at bilang tao, no? Pareho yung kahulugan. Dahil dito, ang mga talata ay naglalarawan na ang pangalan ng Jesucristo ay nangangahulugan din kung sino na siya sa kanyang pagkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay, so Acts 4 verse 12. Ang sabi doon, di ba? And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among people by which we must be saved. Okay? So, sabi dito, there is no salvation in no one else, for there is no other name. Okay, so dito mapapansin natin, there is no one, pero sabi doon, later on, there is no other name. So yung there is no one and there is no other name, iisa lang din yon. Okay? If there is one who can save, there is also a name that can only save. Okay, so iisa lang yon. Yung yun at yung pangalan noon ay iisa, no? If there is salvation in no one else, then there is no other name under heaven given people by which we must save. So, kung ang iisang pangalan lang ang makapagliligtas, no, doon natin makikita na ito'y nagsasaad kung sino si Jesus, no?
na si Jesus lamang ang makapagliligtas, ganun din naman pagdating sa kanyang pangalan. Because there is no other name for people to be saved but only in the name, no? That only in the name of the Lord. Not only that there is no salvation apart from the Lord, but there is no also salvation apart from the name of the Lord. Okay, so iisa lang siya, no? Iisa lang siya, magkahalintulad siya, no? Walang discrepancy doon. Sabi rin sa Acts 2:21, no? Ang sabi po doon, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ni Jesus, sila ay maliligtas. Di ba? Those who call upon the name of the Lord, they will be saved. Bakit hindi na sinabi, those who call on the Lord, they will be saved? Pwede naman yon, di ba? Those who call on the Lord, they will be saved. Pero sinabi doon, those who call on the name of the Lord will be saved. So, isa lang din yon, no? Huwag tayo malito kasi pag sinabing those who call upon the name, those who call upon the Lord is the same thing as those who call upon the name of the Lord. Iisa lang din yon. That those who call on Jesus Christ is the same thing as those who call upon His name. Okay, so iisa lang siya. So ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan upang magligtas at sino man ang tumawag sa kanyang pangalan, sila ay maliligtas. So may kapangyarihan, ang isang taong tumawag sa Panginoon, siya ay maliligtas, pero sino man din daw ang tumawag sa kanyang pangalan, sila rin ay maliligtas. Okay? So doon natin makikita yon. So ganun din naman sa Matthew 12:21. At aasa sa kanyang pangalan ang mga hentil. So ipinapahayag nung una pa man na ang pag-asa ng kaligtasan ay makikita lamang sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo. Yung mga Gentile, they will be saved, no? Sila ay magkakaroon, sila po ay aasa, o they will have hope in the name of the Lord, no? Not only they will be having hope in the Lord, but also itong mga Gentiles not only will have hope in the Lord, but also these Gentiles will also have hope in the name of the Lord. Yun ang sinasabi naman sa Matthew 12:21. Okay? So 1 John 2:23, ang sinumang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama, ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. Okay, so doon natin makikita, no, yung tumatanggi sa anak, hindi naman sila kakasihan ng presensya ng Diyos Ama. Pero yung nagpapahayag, no, doon natin makikita na ganun din naman ang mga sino man yung tumatawag o sumasa kanya, doon natin makita kapag ang naman ipinapahayag ng anak ay ganoon naman din ang pagsama ng Diyos sa taong yon. So doon natin makikita na mga kapatid na sino man ang tumatanggi sa anak ay hindi kinalulugdan ng Diyos Ama at hindi rin sumasa kanya ang Diyos. Subalit ang nagpapahayag ng pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, no, na si Jesus, makikita din namin dito ang pagsama ng Diyos ay sumasa kanya. So doon natin makikita, no, yung relationship, yung tinatawag natin na kapag tayo tumanggi sa anak, ganun din naman yung isang tao na tumatanggi pagdating sa kanyang pangalan. Ganun din naman kapag tayo'y nagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya, ganun din naman yung pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanyang pangalan. Okay? Kapag gagawin doon, ang pagsama daw ng Diyos ay sumasa Kanya. Okay? So last naman natin, last thing before we end, sabi doon, Jesus Christ's name signifies Him and His gospel and cause. Ang pangalan ni Jesus ay nagsasaad sa Kanyang ebanghelyo o mabuting balita at sa kanyang layunin kung saan ang katapatan ng mga mananampalataya ay nakatuon. So doon nakatuon tayo, no? Tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, ang ating katapatan ay doon sa kanyang, sabi nga natin, sa kanyang pangalan na nagsasaad ng kanyang mabuting balita at ng kanyang layunin. Okay, so sabi po diyan, no, sa Acts chapter 9 verse 15 to 16, but the Lord said to him, "Go, because this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and kings and the people of Israel." So dito, sinuutusan ng Panginoon si Ananias to go
pumunta daw siya kay Saul, no? Kasi sabi niya, he is my instrument to carry my name before Gentiles and kings and the people of Israel. Pero bakit hindi na sinabi ni Lord kay Ananias that go to this man who is my chosen instrument to carry me before Gentiles and kings and the people of Israel. Pwede naman sabihin ni Lord yun, no? To carry me before Gentiles and kings and the people of Israel. Pero ang sinabi ni Lord dito, that Saul will become my chosen instrument to carry my name. Hindi lang to carry him, but to carry my name before Gentiles and kings and people of Israel. Because the Lord and His name is equivalent. No? To carry the name of the Lord is also to carry Him before Gentiles and kings and people of Israel. So doon natin makikita yung pagkakahalintulad ng mga verses na yan, no? Yung pagkakakonstruct ng mga words. No? Pag sinabi doon that anything that talks about the Lord is the same thing that when it comes to His name. Okay, so kaya hindi tayo malilito doon kasi we come to see dito sa ating pinag-aralan yung relevancy o yung significant ng kanyang pangalan, ito ay nagsisignify kung sino siya bilang Diyos, no? Kung sino ang ating Panginoon. So hindi lang po yan mga kapatid, but also ito ay nagpapahayag na sabi nga as we end, sabi dito, note, God has given Jesus Christ a name that is superior to all other name. Hindi lang ang pangalan ng Panginoon ay nagsisignify ng kanyang kung sino siya. Hindi lang yung Jesus Christ name is correlated sa kanyang authority and power. Not only Jesus Christ name signifies Him in His attainment of forgiveness of sins. Hindi lamang Jesus Christ name signifies Him in His attainment of salvation and eternal life. Hindi lamang the name of the Lord signifies Him in His gospel and cross, but also sabi dito, God has given Jesus Christ a name that is superior to all others. It means to say, the name of the Lord is above every other name. It is much superior to all other names. Kaya nga sabi po sa Philippians 2:9 to 11, God exalted Him and gave Him the name that is above every name, so that the name of Jesus Christ, every knee will bow in heaven and on earth, under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So dito natin makikita that God exalted Jesus Christ and gave Him the name that is above every name. Na, di ba si Lord, kahit the Lord is worthy of all, sabi nga natin, that we bow to Him, no, that we always confess about Him as being Lord. But ganun din naman, no, pagdating sa kanyang pangalan, that if God of Jesus Christ is worthy of worship, ganun din naman His name is also worthy to be worshipped. Because sabi nga natin, when we bow down, no, at our knee, ang sinisignify nito yung ating pagpapasakop sa ating Panginoon. So when we bow down to the Lord is also equivalent when we bow down to His name, because His name is above every other name. No? Doon natin makikita na ganun din naman that every tongue will confess not only about the Lord, but also they will confess about the name of the Lord to the glory of God the Father. No, kaya nga doon natin, hindi lang ipinapahayag natin ang ating Panginoon, kundi tayo rin nagpapahayag sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. That sabi nga natin, that every knee will bow, that every tongue will confess that Jesus is Lord. That God or Jesus Christ is worthy to be worshipped, that Jesus Christ is worthy to be confessed. Ganun din naman pagdating sa kanyang pangalan, that the name of the Lord is worthy to be worshipped, that the name of the Lord is worthy to be confessed. Okay, so doon natin makita na walang pagkakaiba yon. Kung sino si Jesus ay dapat sambahin at siya ang Panginoon, ganun din ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesucristo ay magdudulot ng pagluhod sa pagsamba at pagpapahayag na siya nga ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So doon natin makikita, no? So as I end, ang sinasabi dito, no, sa ang
ang pinaka-tema nitong pag-aaral na ito na maraming mga verses in the Bible na imbis Lord lang ay ito'y pinapahayag sa kanyang pangalan. Kaya doon natin makikita na equivalent yung kanyang name sa kanya kung sino si Jesus. Kaya hindi tayo malilito doon. Sinisignify nito mga kapatid na kung sino si Jesus, ganun din ang makikita natin nung nature ng kanyang pangalan. Okay? So kung si Jesus Christ, kung if the Lord is holy, then we come to see that holiness in the name of the Lord. If the Lord is loving, we come to see also that there is the loving nature of that name of the Lord. If there is salvation in the Lord, there is also salvation in His name. If there is forgiveness of sin in the Lord, there is also forgiveness in the name of the Lord. Okay, so doon natin makita na yung relationship, yung relevancy ng kanyang pangalan pagdating kung sino ang ating Panginoon. Okay, so let me stop this.